Yan, magandang umaga po. Ayun, nakala ko inaantok pa kayo. Inaantok pa po ba kayo? Ano, yan, kami po yung nagpapasalamat at kayo po ay naririto ngayon sa church namin. Ano po, kami po ay nagagalak na kayo ay nagpa-unlock sa aming invitasyon. Ano po, wag po kayo mag-alala ngayon naman pong mga araw na ito, ngayong oras na ito, ang ating pag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Ano po, hindi po ako magbebenta sa inyo ng mga bagay. Ano? Kaya wag kayong kakabahan. Tayo po mag-aaral lamang ng salita ng Panginoon. Kayo po ba handa na? Yan. Batiin niyo muna po ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Ayan. Iyon. Amen. Sige po. At tayo po ay magsimula na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. At buksan natin ang ating mga Bible sa Jude chapter 1, verse 23. Yan, Jude chapter 1. Hello, yan. Jude chapter 1, verse 23. Ang sabi po dito, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, at inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Sa English po, ang sabi dito, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Tayo muna po siya mandaling lumapit sa Panginoon. Tayo tumungo, tayo pumikit, tayo manalangin, Ama naming Diyos, Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po, Panginoon, sa iyo. Panginoon, tunay na wala pong ibang dapat itaas, pasalamatan at sambahin ngayong oras na ito kundi ikaw, Panginoon. Salamat, O Diyos, na dinala mo po ang aming mga kaibigang ito dito sa iyong tahanan, Panginoon, para ang bawat isa ay makarinig ng iyong salita. Para, Panginoon, ang bawat isa ay marinig ang iyong dakilang pag-ibig na ipinapahayag sa iyong salita at ipinakikita sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya at sa iyong awa. Ngayon pong oras na ito, Panginoon, amin pong dalangin na ikaw po ang gumabay sa aming pag-aaral, Panginoon. Nawa, O Diyos, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isang naririto at bigyan mo po kami ng puso, Panginoong nagsisisi. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mababa na aming tingnan na ang mga bagay na aming pag-aaralan ay salita mo, O Diyos. At ito'y ibinigay mo hindi lamang para aming marinig, kundi para aming pagbulayan ang aming buhay at aming panampalatayanan ang sinasabi ng iyong salita. Ama, ngayon pong umagang ito, ikaw po ang mataas at nawa walang ibang makilala kundi ang Panginoong Hesukristo. Panginoon, amin pong inilalapit, akin pong inilalapit, Panginoon, na ako inyong patawarin sa aking mga kasalanan. Panginoon, ako po na magpapahayag ng iyong salita, ako po iyong linisin, Panginoon. Patawarin niyo ako sa aking mga kakulangan, sa aking mga kasalanan, at nawa, Panginoon, ako po iyong kaawaan na maipahayag ang Panginoong Hesus. Gamitin mo po nawa ang mensaheng ito, O Diyos, upang ikaw ay magligtas, Panginoon, upang may isang tao na marinig ang tinig mo at siya magsisi at lumapit sa iyo, Panginoon. Makita ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo. O Panginoon, ikaw po ang maluwalhati ngayong oras na ito, Panginoon. Itago mo po ako sa likuran ng krus ng Panginoong Hesus at bigyan mo po ako ng salita na aking sasalitain. O Panginoon, tulungan mo po't kaawaan ako, Panginoon, at ang bawat isang naririto, O Diyos. Ang iyong banal na Espiritu po nawa ang gumawa ngayong oras na ito. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samo at dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Ano po? Ayan. So ngayon mga minamahal, kung atin pong makikita, nasa screen po natin, ang ating pag-aaralan, ang title po ay Ang Kaligtasan sa Apoy na Walang Hanggan. Ano po? O pwede nating sabihin, ang kaligtasan sa apoy na walang kamatayan. Ngayon, kung bakit po, maaaring itanong nyo, brother, bakit naman ganyan ang iyong topic? Kung hindi nyo po na itatanong, ang buwan po ng March, ay Fire Prevention Month. Fire Prevention Month po ito. At
At ngayon mga minamahal, bilang ito ay Fire Prevention Month, nagsisikap ang ating gobyerno at ang ibang mga sangay at ang ibang mga tao na paalalahanan tayo, turuan tayo kung paano ba tayo makakaiwas sa sunog. Ano po? Dahil sabi nga, manakawan ka na, wag ka lamang masunugan. Ano? Dahil wala pong talagang makakaligtas kapag ang isang bahay ay nasunog. Yung isang malaking bahay na punong-puno ng magagandang gamit, kapag nasunog ay talagang walang natitira kundi abo. Kaya naman, marapat na atin itong paghandaan. Pero ngayon pong oras na ito, mga minamahal, ang atin pong pag-uusapan ay hindi sunog na pisikal lamang. Ang atin pong pag-uusapan dito ay isang klase ng apoy, isang klase ng pagkasunog na kung saan ang Bible ay binibigyan tayo ng warning. Opo, mga minamahal. Alam niyo po ba na sa Biblia ay lantarang itinuturo ang patungkol sa impyerno? At makikita po natin yan sa ilang mga talata ng Biblia. Tingnan po natin ang Mateo 13, Matthew 13, verse 50. Ano pong sabi dito? Sa Matthew chapter 13, verse 50. Ang sabi po dyan, mga minamahal, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng ngipin. Pagdating naman sa Mark chapter 9, verse 43, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa sa may dalawang kamay kang mapapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ngayon, pagdating naman sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, ang sabi po dito na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, punta po tayo sa Revelation 21 verse 8. Ang sabi po dito, ngunit sa mga duwag. Alam niyo mga minamahal, ang duwag na tinutukoy dito ng Bible, hindi yung taong takot sa away. Hindi po yan. Ang duwag na tinutukoy dito ng Biblia, matapos ipakita sa iyo ng Panginoon ang katotohanan patungkol sa kasalanan at patungkol sa tagapagligtas, dahil natatakot ka na kamuhian ng mga tao, natatakot kang pagtawanan ng mga tao, natatakot kang iwanan ang iyong kinagisngang relihiyon, tinanggihan mo ang katotohanan ng Biblia. Ang tawag ng Biblia diyan ay duwag. Opo, mga minamahal. At sa mga hindi mananampalataya, ipinakita na sa iyo ng Biblia kung ano ang daan papunta sa langit, pero ang katwiran mo, brother, kung saan ako nabuhay, doon ako mamamatay. Hindi mananampalataya. At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, sino po dito ang nakapatay na ng tao? Makikitaas naman po ng kamay. Brother, ang napapatay ko pa lang ay ipis, at saka lamok. Yung tao, hindi pa. Pero alam niyo po ba, ito po sikreto lang po natin ito. Atin-atin lang to, wag niyo pagsasabi Ang sabi po ng Panginoong Hesus, kung sa isip mo, sa isip pa lang, nagalit ka na sa iyong kapwa. Alam niyo pag tayo nagagalit, nag-iisip na, naku, sana hindi ka na ipinanganak. Titirisin kita Sa isip pa lang yun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nagkukumit na tayo ng murder. Sa isip pa lang yun Ay tayong mga tao mahilig magalit Parang ang hobby na ng iba yung magalit. Kaya huwag kayong magalit? Kayo magkakasala sa harap ng Panginoon. Ang sabi pa dito, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway. Alam niyo po yung manggagaway? Yung mga antingero, mga may superpowers. Yang sila Harry Potter. Ay tuwan-tuwa tayong panoodin si Harry Potter. Hindi niyo po ba alam si Harry Potter ay wizard? Sa Tagalog, ano po ang wizard sa Tagalog? Mangku? Ayun, pinaganda lang?
Mga minamahal, at makikita dito natin na ang Biblia, ayaw ito ng Bible. Opo, ayaw ito ng Bible. Ano pa? At sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Biblia sa kanyang 10 utos? Huwag kang gagawa ng bagay na inanyuan at iyong sasambahin. Pero alam niyo bang may isa pang klase ng Diyos-Diyosan? Brother, meron pa? Meron pa. Ano yun? Yung lahat ng bagay na nauuna sa buhay mo na hindi ang Diyos. Kaya hindi ka makasimba dahil maglalaba pa. Ay magaling pa ang labahin, nauna mo. Yung Diyos na nagbibigay ng buhay, hindi mo mauna. Ano pa? Ay kaya hindi maka-attend ng Bible study dahil meron pang assignment. Meron pang ganito. Alam ko namang may mga mahalagang bagay. Pero alam nyo mga minamahal, kapag ang bagay na yan ay humigit kesa sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan mo. Opo, mga minamahal. Ngayon tatanungin kita, huwag ka nang sumagot kasi hindi ko naman kayo maririnig. Ano ang Diyos-Diyosan mo sa buhay mo? Ano yung bagay na nauuna sa iyo kaysa sa Diyos? Sabi ko nga dati sa mga iba kong natuturuan, buti pa sa ayuda. Hindi ka nakalistay, ikay nakapila. Ay sa simbahan, kinaon ka na, nagtago ka pa eh. Diyos-Diyosan, mga minamahal. Ano pa? Ang sabi po dito, ito, maaaring yung iba nating mga binanggit, ligtas tayo. Hindi naman tayo mamamatay tao eh, Hindi naman tayo mga mangkukulam, siguro, baka mamaya ako'y, wag naman, Pero dito, sa sasabihin ito ng Bible, walang makakaligtas. At sa lahat ng mga sinungaling. Sino po dito ang nakapagsinungaling na? Taas ang kamay. Ang dami naman. Baka sabihin nyo, brother, ikaw din? Nagsisinungaling ka? Abay, opo, tao ako eh. Yun nga pong musmus na bata. Hindi mo naman tinuruan. Abay, malalaman mo mamay, nagsisinungaling. Dahil nga ng kalikasan ng tao. Ngayon, ano pong sabi dito? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, ang gusto lamang po nating puntusin sa bagay na ito ay ito. Seryoso ang Biblia pagdating sa pagtuturo ng apoy na walang kamatayan, ng apoy na walang hanggan. Kaya nga po doon sa ating binasa kanina sa Jude, di ba? Doon sa ating binasa, ang sabi po doon, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Kung ating dadamdamin yung pagsasalita nung nagsulat na ito, ang nagsulat po dito si Jude o si Judas. Pero wag po kayong hindi po ito yung nagbikti. Hindi po. Ang Judas po na nagsulat dito ay yung disipulo ng Panginoong Hesus. Opo. Kaya hindi lahat ng pangalan, pag Judas, ay masama. Abay, pagka naman ayaw nang gamitin yung pangalang Judas, talaga. Maganda po ang ibig sabihin ng Jude. Opo, i-research nyo, kayo na lang. Kasi pag ako pa nag-research, hahaba pa tayo. Hindi ko nga po alam kung hanggang anong oras ako dito eh. Okay lang po ba sa inyo? 2 hours? Pwede 3, ayun, may nagsabi, pwede 3 hours ha? Baka mamaya, kita ko kayo, natayo na kayo. Biro lamang naman po. Mga minamahal. So dito po makikita natin, mga minamahal, ang katotohanan na may impyerno. Yan ang katotohanan na hindi natin pwedeng pasubalian. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung totoo ang kamatayan, totoo din yung sinasabi ng Biblia dito na merong pangalawang kamatayan. Abay, alam nga namang tunay ang kamatayan bago yung tinuro ng Biblia ang pangalawang kamatayan ay hindi tunay. Abay, hindi naman po yata maganda yun. Kayo po ba'y naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Opo. May mga taong naniniwala, ay brother, yan ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Hindi po. Ito po ay salita ng Diyos. Ay kung tatanungin mo, ay sino paniniwalaan mo? Yung Diyos o yung mga haka-haka lamang ng tao? Abay, doon ako sa Diyos at alam na ng kanyang sinasabi.
Ngayon, para malaman mo kung ano sinasabi ng Diyos, ay di ito, Bible. Ano po? Ngayon, mga minamahal, nakita na natin na ang Biblia ay nagtuturo ng patungkol sa apoy na walang kamatayan. Sa apoy na walang hanggan na tinatawag ng Biblia ang impyerno. Ano po? O pangalawang kamatayan. Ang unang tanong natin, para saan ang apoy na ito? Di po ba? Para saan? Alam nga namang basta na lang lumikha ang Diyos ng isang bagay na wala namang dahilan. Ano po? Merong dahilan kung bakit inilagay ito ng Panginoon. At makikita po natin sa Mateo chapter 25, verse 41, pakilagay naman po sa ating, TV, o kung ano man tawag nyo dyan, ang sabi po dito, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Alam niyo mga minamahal, ito ang katotohanan. Hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Bakit? Abay, nung likhain nga tayo ng Diyos, tayo nilikha niya na ayon sa kanyang wangis. Kaya yun pong paglikha ng Diyos sa impyerno ay hindi para sa atin. Ito po'y para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Minsan makikita natin sa mga napapanood natin sa mga movie, yung impyerno, nandoon si Satanas, nakaupo at tawa ng tawa, na para bagang siya ang nagpapahirap sa mga kaluluwang naroroon. Alam niyo mga minamahal, hindi po ganoon. Ang impyerno po'y nilikha para sa kanya, para siya ay parusahan doon. Nang brother naman, yun naman pala para sa mga yun. Bakit naman natin pag-uusapan? Hindi naman ako anghel. Hindi naman lalo ako si Satanas. Tingnan nyo nga po yung katabi. Biro lamang. Baka mag-away pa. Ngayon mga minamahal, bakit natin pag-uusapan? Hindi naman pala kayo ito. Alam nyo mga minamahal, ang sabi doon, sa binasa natin doon sa Revelation 21 verse 8, ang impyerno ay para din sa mga makasalanan. Para sa mga makasalanan. Yes, mga minamahal, nang likhain tayo ng Diyos, wala naman tayong kasalanan. Pero dahil sa pagsuway ng ating unang magulang, alam natin yan, si Eva at si Adan, ang sabi ng Bible kung paanong ang kasalanan ay pumasok dahil ng isang tao, gayon ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Opo, mga minamahal. Dahil ng pagsuway ng ating mga magulang na si Eva at si Adan, tayo pong mga tao ay naging mga makasalanan. At ngayon dahil tayo mga makasalanan, ang impyerno po'y inihanda ng Diyos para sa dyablo, sa mga anghel, at para sa mga makasalanang katulad natin. Opo, kasama po ako. Wala pong exempted dyan. Sabi ko nga, ang tanong ko, tao ka ba? Kung tao ka, kasama ka dito. Kung ikaw sana ay naging elephant, hindi ka kasama dito. Pero tao kang nilikha ng Diyos, so kasama ka dito, mga minamahal. So ngayon, hindi na po natin ito masyadong papakatagalan kasi 10 puntos po ang aking inihanda. Meron po tayong 10 pag-uusapan dito. Biro lang naman, parang hindi kayo makatawa nung sinabi kong 10 puntos. Kanina tawa kayo ng tawa nung sinabi kong matagal. Brother naman, may date pa ako sana all. Biro lamang po. Ngayon, sino po itong makasalanan na tinutukoy ng Bible? Sabi po ng Romans chapter 3, Roma, kapitulo 3. Roma, kapitulo 3, versikulo 10. Ang sabi po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Teka muna brother, paano mo nasabi yan? Ako ngayon nandito ngayon sa simbahan ninyo. At ako ngayon laging sumisimba. Hindi ko naman nakakalimutan ang Diyos. Ako ngayon pala dasalin. Sasabihin mo walang humahanap sa Diyos. Anong ibig mo? Linawin mo yan. Alam niyo po, ang tingin ng tao sa Panginoon, nakakalungkot man, hindi Panginoon minsan. Ang tingin natin sa Kanya, penge noon.
Anong pengi noon? Hingian? Parang genie? Kapag may kailangan sa kalalapit? Kapag may sakit sa kadasal-kidasal? Sabi nga nung kanta ng sanlibutan, pag walang pera, ay di, simba. Ay nung may pera na, ay wala na, hindi mo na nakita. Bakit? Dahil ang talaga namang Diyos ay yung pera. Ang talaga namang Diyos ay yung magandang kalakasan, yung magandang kalusugan. Na para bagang ang Diyos, Panginoon, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. At kapag ang Diyos na humingi ng oras, wait lang Panginoon ha, saka ka na. Ito muna ang gagawin ko. Bata pa ako, mag-aaral muna ako Panginoon. Magtatrabaho muna ako Panginoon. Ganito muna Panginoon. Bigyan mo lang ako ng lakas para magawa ko itong mga pangarap ko sa buhay. Kaya walang nakakatalastas. Ngayong oras na ito, anong laman ng isip mo? Ngayon, habang nakaupo ka dyan, kanina, kahapon, baka ang isip mo, ano kayang oras matatapos yung service na yun? Ang tagal naman yatang magsalita niyong si brother na yun, parang wala pa sa second point first point pala O minsan ay pambira, parang kulimlim ang aking sinampay ay... Aminin man po natin o sa hindi, minsan ang Diyos ay kilala lang natin kapag may problema. Kaya nga po ang sabi dito ng Biblia, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ultimong pagpunta sa langit, ang gusto natin, pupunta tayo sa langit by our own terms. Gusto natin kapag tayo tumungtong sa harap ng Diyos, at kapag tinanong niya tayo, bakit kita tatanggapin dito sa langit? Dahil ako'y mabait. Gusto mo ikaw pa ang bida? Ay Panginoon, kita mo naman, hindi ako naganti sa mga nagchichismis sa akin. Ay Panginoon, kita mo naman, yung kapitbahay ko ay binigyan ko ng sinigang. Ay kita mo naman, ako'y palabigay sa simbahan. Gusto mo ikaw ang bida? Kaya sabi ng Bible, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Gusto mong pumunta sa langit, gusto natin pumunta sa langit sa paraang gusto natin. Ano pa? Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Anong ibig sabihin nito mga minamahal? Yun bang pag-aaral ng mabuti ay hindi mabuti? Mabuti yun. Yun bang pagdadasal ay hindi mabuti? Mabuti yun. Ay bakit sinabi ng Bible na walang gumagawa ng mabuti? Dahil nga po mga minamahal, sa likod ng ating mga ginagawang ito, ang hangad natin ay ang pangsarili nating benepisyo at hindi ang Diyos. Mga minamahal. Ano pa? Ang sabi po dito, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ay siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Mga tao ngayon, bata pa lang, ang galing ng magmura. Huwag po kayong magmura. Magmahal na lang kayo. Huwag po kayong magmumura. Mga minamahal? Pero tingnan niyo ang tao ngayon. Kahit nagbibiro lang naman, biruan lang, napagmura na yung kanyang kausap Ay natapilok, ay nakapagmura pa At ang pagbibiro, minsan, o madalas, ang kasama dun sa biro ay ang pangalan ng Diyos. Alam niyo po bang ang sabi ng Biblia, wag mong sasambitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos nang walang kabuluhan? Pero ang mga tao ngayon, kung magamit ang pangalan ng Diyos, inam. Pagdating sa mga pagbibiro, pagdating sa mga kalokohan, na nagulat lamang, ay Diyos ko po. Alam niyo mga minamahal, hindi po natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa. Ano pa? Ang sabi po dito, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga tao kung pumatay ng kapwa-tao para lamang napatay ng kung ano lamang
Makikita natin, mababalita natin, isang dalagita ang pinatay, isang batang paslit, ginahas at pinatay. At yan ang takbo ng isip ng mga tao ngayon. Pag tayo nagagalit, ang dali nating magbitaw ng mga bagay na masasakit. Ito po'y katotohanan ang itinuturo ng Bible. Kaya naman ang sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paalala mga minamahal, oo, ang impyerno ay ginawa para sa mga anghel. Pero dahil ng kasalanan na meron tayo at kasalanan na patuloy nating ginagawa, ang impyerno ay nabuksan para sa bawat isang tao. Kaya nga ang sabi kong, kung ikaw ay tao, kasama ka dito. Opo. Hindi pa po dyan natatapos. May Roma chapter 1 verse 18 to 32, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat ang nakikilalang tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Hayag naman sa taong may Diyos. Pero tingnan nyo, may mga taong pilit sasabihin, wala namang Diyos. Na to the point na sasabihin nila na ang tao'y galing yan sa unggoy. Payag po kayo, galing kayo sa unggoy. Tingnan nyo yung katabi. Buti na lang wala akong katabi. Kasi baka tumingin sa akin. Nag-gel pa naman ako, tapos sasabihin ako galing sa unggoy. Pero alam nyo, isang katotohanan, ang tao hayag sa taong may Diyos. Pero patuloy niyang itinatanggi sa kanyang sarili at gumagawa siya ng mga paraan para itatwa o talikuran ang katotohanan na mayroong Diyos. Ano pang sabi po dito? Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Tingnan nyo, yung mga nagsasabing walang Diyos, kadalasan matatalinong mga tao. Ano po? Yung nag-invento ng evolution, yung tumuklas ng evolution, sabi ng evolution, hindi naman yun simpleng tao lang Matalinong tao yun. Pero dahil sa katalinuhan, sa sobrang katalinuhan, sila'y naging mangmang sa harap ng Diyos dahil ng kasalanan. Opo, mga minamahal. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Hindi lamang basta nila itinatwa ang katotohanan ng Diyos, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosa na ayon sa kanilang mga sariling pananaw. Opo, mga minamahal. Ano pang sabi po dito? Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, at siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Anong ibig sabihin nito? Yung babae, nagpipilit na maging lalaki. Ano pa? Ano pang sabi dito? Gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan na kanilang pagkakamali. Alam nyo mga minamahal, ang homosexuality ay hindi pabor ang Diyos.
Alam kong meron sigurong ma-offend sa inyo sa bagay na ito, pero ito po ang katotohanan ng tinuturo ng Biblia. May nagsabi, nakita ko sa social media, na hindi naman masama ang pagiging bakla at ang pagiging tomboy. Ang masama kapag yung lalaki ay nakapagrelasyon na sa kapwa lalaki. Di ba yun na nga yun? At hindi mo ba naiintindihan na yung very fact, yung katotohanan, na palitan mo ang disenyo ng Diyos ay kasalanang matindi sa kanyang harapan? Yung ikaw ay nilikha niyang lalaki, pero sinasabi mong, Panginoon, hindi naman ako lalaki, ako na may babae. Anong puntos mo? Nagkakamali ang Diyos? Ibig mo bang sabihin, ito palang Diyos na ito ay hindi Diyos? Dahil siya nagkamali nang ikaw ay kanyang lalangin. Kaya nga mga minamahal, the very fact, very reason, very truth na ikaw ay mag-isip na hindi ikaw yan. Palitan mo yung ginawa ng Panginoon, lalaki at babae. Pero ikaw na lalaki, nagpipilit na maging babae, kasalanan sa harap ng Diyos. Dahil ginagawa mo siyang mangmang. At ang Diyos po'y hindi mangmang. Binababa natin ang Diyos sa kanyang kadyusan. Ano po? Kaya alam nyo mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa naririnig nyo sa social media. Hindi porket magaling magsalita, magaling magpaliwanag, tingnan ninyo kung talagang yun ang turo ng Biblia. Opo. At may mga taong nagsasabi at gumagamit ng Bible verse para likuin at gamitin para panindigan yung kasalanan na meron sila. Mga minamahal, matakot po tayo sa mga ganyang bagay. Layuan natin yan. Tingnan natin kung yun ba talaga ang sinasabi ng katotohanan ng Biblia. At ngayon, kung ikaw ay may ganitong puso, hindi aksidenteng dinala ka dito ng Diyos. Hindi ka dinala dito ng Panginoon para lamang saktan. Dinala ka dito ng Panginoon para ikaw ay baguhin. Para ikaw ay katagpuin. Dahil kapag hindi ka nagsisi, ang kahahantungan ng isang taong makasalanan ay ang apoy na walang kamatayan. Opo, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, alam kong marami pa akong pwedeng sabihin, pero punta na tayo sa sunod na ating pag-uusapan. Nakita natin ang katotohanan ng apoy, na walang hanggan. Ito'y para sa isang makasalanan. Ngayon, ito ang isang katanungan. Bakit ang hatol ay isang apoy na walang kamatayan? Maraming nagsasabi o maaaring sabihin ng isang tao, hindi ba masyado namang unfair ang Diyos? Halimbawa, ako'y nabuhay ng 70 years old. At yung 70 years old kung yun ay talagang, sige, puro kasalanan ang aking nagawa. Bakit naman ang kahatulan ko ay pang walang hanggan? Hindi ba unfair naman yun? Dapat 70 years lang din. Alam niyo mga minamahal ganito, halimbawa, nakita mo, halimbawa lang ha, baka mamaya ako ipakulong ninyo. Halimbawa lang, nakita mo ako, on the spot, pinatay ko ang mahal mo sa buhay, within 5 seconds lang. Papayag ka ba na kapag hinatulan ako ng judge, 5 seconds lang akong ikukulong? Teka muna, brother, wag naman. Baka gusto mong isama mo na yung judge pagka gayon, isama mo na doon sa ikukulong. Bakit hindi yun ang fair Hindi ang usapin kung gaano mo katagal ginawa yung kasalanan. Opo. Ang usapin, yung kasalanan mismo at kung kanino mo ginawa yung kasalanan. Opo, mga minamahal. Pero syempre, para naman makita natin ang katotohanan sa likod na ito, tingnan natin, bakit nga ba naman walang hanggan? Bakit walang hanggan? Parang unfair nga ba ang Diyos kung walang hanggan? Atin pong makikita, ang una dito ay sapagkat ang kaluluwa ng isang taong makasalanan ay walang kamatayan. Alam niyo po nang ang tao ay magkasala, hindi lang naman po ang naapektuhan na itong laman. Opo. Yung kaluluwa natin ay mismong makasalanan sa harap ng Diyos. At yung kaluluwa na yan, wala yung kamatayan. At makikita po natin yan sa Luke chapter 16 verse 22 hanggang 23. Na meron dong isang mayaman at may isang pulubi. Matapos nilang mamatay, ang kaluluwa nila'y dinala ng Diyos, ang isa'y sa impyerno at ang isa'y sa paraiso.
Anong makikita natin doon? Ang papakita lang po natin dito, may kaluluwa, mga minamahal. May mga taong naniniwala o sinasabing wala namang kaluluwa. Pero kung walang kaluluwa, edi sana hindi na namatay si Jesus. Wala naman palang kaluluwa eh. Ayun naman pala, pag namatay kay tapos na ang lahat, ba't namatay pa si Kristo? Pero ang katotohanan niyang sinasabi ng Biblia, may kaluluwa, at ang kaluluwa ng isang taong makasalanan ay hindi namamatay. At habang buhay sa harap ng Diyos, siya'y makasalanan. Kaya ang parusa sa isang taong habang buhay na makasalanan, sa isang kaluluwang habang buhay na makasalanan, ay habang buhay na apoy. Dahil habang buhay mong ginagalit ang Diyos. Opo, mga minamahal. Ano pa? Sapagkat ang kasalanan ng tao ay walang katapusan. Gaya nga po nung ating sinabi kanina, makasalanan ng ating kaluluwa. Ngayon, kung ang ating kaluluwa, mga minamahal, ay makasalanan, ibig sabihin, yung kasalanan na yun ay walang tapos. Tingnan po natin ang Genesis chapter 6 verse 5. Makiki-flash naman po sa screen yung Genesis chapter 6 verse 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Sa kaibuturan ng buhay ng pagkatao ng isang tao, siya ay makasalanan, tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Kaya ang kaparusahan ay apoy na walang kamatayan. Dahil yung taong nagkasala, ang kaluluwa nun na hindi namamatay ay makasalanan. Ngayon, sabihin na natin makasalanan niya. Ano naman ngayon? Alam niyo po ba, ito ang pinakamatinding dahilan kung bakit ang apoy ng kaparusahan sa atin ay walang kamatayan? Ang katotohanan na ang Diyos o ang isang nilalang kung saan tayo ay nagkasala ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Opo, mga minamahal. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 7, buksan po natin ang Romans chapter 8 verse 7. Sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Yung tayong mga tao bilang mga makasalanan, alam nyo kung bakit mabigat ang kasalanan? Dahil ito'y ginagawa natin laban sa Diyos. Akala nyo ba yung ginagawa nyong kasalanan sa ating kapwa ay sa Kanya lang natin ginagawa? Hindi po. Yun po'y direktang pagsalangsang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sana po ay ating nararamdaman kung gaano kabigat ang kasalanan na meron tayong mga tao. Uulitin ko po, ako po'y hindi exempted dyan. Huwag nyo pong sabihin, napakayabang mo naman brother para sabihin sa akin yan. Ako po'y tao at ako po'y kasama dyan. Wala pong exempted. Ang mga kasalanang ating ginagawa natin laban sa harap ng Diyos. Tingnan po natin ang mga awit. Chapter 51, verse 4. Mga awit, 51 verse 4. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap sa pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Ano sabi dyan ni King David? Laban sa iyo. Sa iyo lamang ako nagkasala. Alam niyo mga minamahal yung kasalanan na ating ginagawa. Kung bakit yan ay matindi? Dahil ang kinakalaban natin ay ang Diyos. Oo. Ngayon, sino itong Diyos na ito na ating kinakalaban? Nakita na natin na pag pala ako'y nagkakasala, ang kalaban ko pala ay ang Diyos. Ngayon, para mas makita natin ang kabigatan ng paglaban sa Diyos, tingnan natin sino itong Diyos na ito. Ang sabi po ng Bible sa Psalms chapter 90 verse 2,
bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Anong ibig sabihin? Mga minamahal, itong Diyos na ating kalaban, itong Diyos na ating nilalabanan sa tuwing tayo nagkakasala, ay isang Diyos na walang pasimula at walang katapusan. Isipin nyo kung gaano ito makapangyarihan. Hindi ka niya kailangan. Alam niyo yung langgam? Alam niyo yung langgam, di ba? Pag kumakagat sa atin yung langgam, anong ginagawa niyo dun sa langgam? Ang cute-cute naman itong langgam na ito. Kinakagat ako. Ganun po ba? Hindi. Nagapang pangalang, pinapatay na natin, wala nga sa kamay natin, nakita lang nating nagapang din sa lamesa o saan talagang pinapatay natin. Di lalo na pag tayo kinagat nun, alam niyo po bang ganun tayo sa harap ng Diyos sa tuwing tayo nagkakasala? Kumakagat kang parang langgam dun sa Diyos na walang pasimulat, walang wakas, walang kailangan, hindi ka naman niya kailangan? Makapangyarihan at nabubuhay sa kanyang sarili? Ganun po kataas ang Diyos na ating nilalabanan at pinagkakasalaan. Kaya nga sa tuwing ikaw ay iniyayakag ng Bible study, tumatanggi ka, alam mo kung sinong tinatanggihan mo? Yung Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Opo, mga minamahal. Ano pa? Sabi sang Isaiah chapter 40 verse 28, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga naririnig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalatao, napapagod man, walang makatarok sa kanyang unawa. Ganun ka makapangyarihan ang Diyos na ating kalaban. Wala siyang simula, wala siyang wakas, hindi siya napapagod na kagaya natin. Kita niya ang ginagawa mo sa dilim. Opo. Alam niyo po ba, daanan lang natin, wala po ito na, hindi ko ito naibigay sa controls, pero bigla lang pumasok sa aking isip. Sabi ng Revelation 20, verse 12. Ang sabi po dito, and I saw the dead, small and great, stand before God. Pagharap po natin sa Diyos, walang mayaman at walang mahirap. Haharap ka sa Panginoon. Yung Diyos na tinatakbuhan mo, yung Diyos na hindi mo iniintindi, isang araw haharap ka sa Kanya. At anong mangyayari? And the books were opened, and another books were opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. May mga kasalanan, mga minamahal, na hindi mo natanda. Oo, ako may mga kasalanan, siguro akong ginawa nung elementary ako, hindi ko natanda. Pero may mga kasalanan din naman akong tanda. Pero ito nakakatakot. Lahat ng kasalanang iyong ginawa ay nakasulat sa Diyos. At isang araw, pagharap mo sa Kanya, lahat ng bagay na ipagsusulit mo sa Kanya. Gaano nakakatakot ang isang Diyos na ito? Tapos babaliwalain mo. Tapos ayaw natin. Tapos mananalangin lang tayo sa Kanya pag may kailangan tayo. Tapos kapag tayo naman ang hinihangan ng Diyos ng oras, hindi naman tayo makutap-tapan. Gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo na ang tinuturo ng Biblia ang Diyos na kaaway mo, kaaway ko, kaaway natin, tuwing tayo nagkakasalay, isang makapangyarihang Diyos. At ito pang matindi, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Yung Diyos na makapangyarihan noon, makapangyarihan pa rin siya pang walang hanggan at hindi siya magbabago kailanman. Yung Diyos na ayaw ng kasalanan noon, ayaw pa rin niya ng kasalanan sa pang walang hanggan. Hindi siya nagbabago. Ano pa? Hindi lamang itong mga bagay na ito. Ito ang isang pinakamagandang ating makita. Ang Diyos na nakakalaban natin, siya ay banal na Diyos. Malimit nating marinig sa social media, ay hindi naman ako paparusahan ng Diyos. Ay dahil siya'y pag-ibig. Ay ang Diyos ko ay kind. Ang Diyos ko ay patient. Ang Diyos ko ay mapagmahal. Hindi yung sinasabi ng Diyos na yan na magpaparusa sa impyerno. Hey, ang sabi ng Bible, God is holy.
Ang sabi ng Isaiah chapter 6 verse 3, noong taong mamatay si Haring Osias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian, at sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip sa mukha. Isipin ninyo, ang anghel walang kasalanan, pero pag humaharap sila sa Diyos, nakatakip ang mukha. Ganun kaluwalhati ang Diyos. Ganun siya kamakapangyarihan. Ganun siya kabanal. Ganun siya kaliwanag na kahit ultimong ang mga anghel ay nagtatakip ng mukha kapag kaharap siya, ay paano pa tayo ng mga tao? Ang Diyos, ang sabi ng Hebrews, ay consuming fire. At ang isang makasalanan kapag tumayo sa harap niya, pupugnawin niya ito. Ay tayo mga makasalanan. Ano pang sabi dito? At ang sabi po dun sa verse 3, at nagsigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Pansinin nyo, hindi sinabing pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Hindi sinabing mabuti, mabuti, mabuti. Yun naman talaga ang Diyos. Pero mas binigyang diin dito ng Biblia, ang Diyos ay banal. Mga minamahal, hindi nagbibiro ang Biblia pagdating sa salitang kabanalan ng Diyos. Mas binibigyang diin ng Panginoon ang kabanalan dahil ultimong ang kanyang pag-ibig ay saklaw ng kanyang kabanalan. Hindi niya pwedeng mahalin ang isang makasalanan. Nakakagulat po ba mga minamahal? Ito po ang Diyos ng Biblia. Opo. Mga minamahal. At kung bakit ka naririto ngayong oras na ito ay para ikaw ay gisingin ng Diyos at ipakita sa iyo na hindi siya basta Diyos ng pag-ibig. Siya'y Diyos na banal. At ang sabi po ng Awit 7 verse 11, ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ang isang matuwid na hukom, hindi mo yan pwedeng bayaran. Kung ano ang hatol na para sa iyo, yun ang ibibigay niya. Ang problema, ang hatol sa isang makasalanang katulad natin ay kamatayan. Kaya ang Diyos bilang matuwid na hukom, ahatulan niya tayo ng kamatayan. Ngayon, ano pa mga minamahal? Sabi ng Awit 11 verse 7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran. Mas mamasdan ng matuwid ang kanyang muka. Minamahal ng Diyos ang katuwiran. Opo, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Tama, mapagmahal ang Diyos. At ang minamahal niya ay ang katuwiran. Grabe katindi ang Diyos. At akala lang natin, simple-simple lamang siya, na para bagang okay, pagharap ko sa Kanya, hihingi na lang ako ng sorry sa aking mga kasalanan. Hindi po basta ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay matuwid at siya'y makapangyarihan at siya'y hindi nagbabago kailanman. Opo, mga minamahal. Kaya yung sinasabi nating apoy na pangwalang hanggan, hindi po yun unfair. Napaka-fair po ng Diyos sa atin. Pinili mo ang kasalanan, hindi kita pipilitin. Pero huwag kang magugulat kung isang araw dadalhin kita sa impyerno dahil ako'y Diyos na matuwid. Opo, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, bukod dito, siyempre ayoko naman kayo umuwi na nanlulumo. Baka sabihin nyo na may pambihira naman si brother, ay ako naman pinalungkot lamang Huwag naman gayon, Ang amin pong, bagamat tinuturo ng Biblia ang impyerno, laging ang nais ng Panginoong makita natin ay ang pag-asa. Yung pag-asa. Ngayon mga minamahal, punta na tayo sa huling puntos. Yan. Pastor, huli na po. Yan. Hindi ko po kasi alam kung hanggang anong oras lang ako kaya sorry po. Nag-sorry na agad. Sabi po ng ating huling puntos, sino ang makapagliligtas sa atin mula sa walang kamatayan na apoy na ito? Sino makapagliligtas? Siyempre, yun ang ating topic Anong ating title nga po muli? Doon sa mga nakikinig, ano nga po ang ating title? Ang kaligtasan sa apoy na walang kamatayan.
Gusto ko lang makita natin ito, mga minamahal. May mga taong nag-iisip na sila ay maliligtas sa kasalanan o sa hatol ng kasalanan base sa kanilang relihiyon. Base sa kanilang mga ginagawang mabuti. Base sa kanilang pagbibigay sa simbahan. Alam niyo, mga minamahal, kahit umanib kayo sa baptist, kahit ako po bigyan nyo ng mga magagarang sasakyan, bigyan nyo kami ng lote dito, hindi po namin kayo maililigtas. Sapagkat walang relihiyon ang makapagliligtas. Nang si Kristo ay bumaba, madami ng relihiyon, mga minamahal. Alam niyo po bang may isang klase ng relihiyon na hindi nila basta-basta sinusulat ang pangalan ng Diyos? Ay mo, titindi itong mga ito. Pero bakit bumaba pa rin ang Panginoon? Dahil hindi relihiyon ang makapagliligtas. Yung mga ginagawa mong pagsaserve sa simbahan, pag-awit mo sa simbahan, pagdadasal mo, hindi yan makapagliligtas. Puntahan natin saglit itong Mateo. Ano po? Mateo chapter 7. Kasi kung iniisip natin na yung magagawa natin sa Panginoon ang makapagliligtas sa atin, tingnan natin, ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesus. Matthew 7 verse 21, ang sabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, ano yung kalooban ng Ama? Tingnan natin yung mga maling pagtingin patungkol sa kalooban ng Ama. Sabi dito sa verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Makikiflash naman po sa, para kita nila. Baka sabihin na nagagawa-gawa ako dito ng salita. Sige po, pakiflash po. Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Isipin niyo ang mga taong ito, hindi basta sumimba, nagpalayas ng demonyo, ay pag may sinabihan dito, iiwanan ko kayo. Tatakbuhan ko kayo. Di si pastor na ang bahalang iiwan ko kayo. Demonyo na yun . Itong mga tao ito, hindi sila natakot. Dahil nilabanan, nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Nangaral sila sa pangalan ni Jesus. Gumawa sila ng madaming magagandang bagay sa pangalan ni Jesus. Pero tingnan ninyo, sabi ng Panginoon, at kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila, kailan may, hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Itong mga ito, buong buhay nila'y naglingkod sa Diyos, ay hindi tinanggap ng Diyos. Tayo pa, nasimba lang pag may birthday, ang tanggapin ng Diyos. Sa dahilang hindi ko naman nalilimutan ang Diyos, sa tingin nyo tatanggapin ito ng Panginoon? Kung ang pagbabasihan ay mabuting gawa, hindi, mga minamahal. Baka nasa pintuan ka pa lang ng langit ay sinisipa ka na ng anghel. Oo. Mga minamahal, magising tayo sa katotohanan hindi ang magagawa mo. Ngayon, sino? Sino? Hindi pala yung magagawa ko. Ano ang makapagliligtas sa akin? Sino ang makapagliligtas sa akin? Walang iba, mga minamahal, kundi si Kristo. Si Kristo, ang Panginoong Hesus, ang makapagliligtas sa atin, sapagkat ang sabi ng Roma chapter 8 verse 1. Sabi po ng Roma chapter 8 verse 1, wala nang anumang hatol ang mga nakay Kristo Hesus. At ang sabi ng Roma chapter 5 verse 1, may kapayapaan doon sa mga nakay Kristo. Ano sabi? Yaman nga mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ang tangi mong pag-asa ay si Jesus. Ang tanong ay bakit? Bakit si Jesus? Siya lang naman, mga minamahal, ang kapahayagan ng pag-ibig ng Ama. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabi natin kanina, hindi pwedeng umibig ang Diyos sa isang makasalanan, di ka? Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya basta nagmahal. Ano sabi dyan? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Gaano ka kamahal ng Diyos na kahit na tayo mga makasalanan, ayaw natin sa Diyos, minahal ka niya. Iniisip ko ang aking sarili, hindi ako kamahal-mahal eh. Ay kahit nga sarili ko, hindi ko magawang mahalin. Pero salamat sa Diyos, sabi ng Biblia, minahal niya ako at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ngayon mga minamahal, ang sinasabi namin sa inyo kung bakit kami nagsisikap, kung bakit ang sabi ng Jude chapter 1 na ating binasa kanina, agawin natin sila sa apoy. At paano yun? Ipangaral natin si Jesus. Bakit? Dahil si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Ama sa atin. Sabi ng 1 John 4:9-10, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, gaanong katinding pag-ibig ng Diyos. Nakita ng Diyos, wala tayong pag-asa. Alam nyo ba, kung ano lang ang pumipigil para tayo pumunta sa impyerno? Sino po makakasagot? Ako na lang. Para kamatayan. Kamatayan. At ang sabi ng Biblia ay tinakda ng Diyos sa taong mamatay minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay dahil ang nagtakda niyan ay ang Diyos. Pero kung bakit dinala ka dito ng Panginoon dahil dun sa katotohanan na kapag dumating ang panahon ng itinakda na ikaw ay mamamatay, ikaw ay may pag-asa na hindi doon sa apoy na walang kamatayan, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya ipinarinig sa iyo, ipinakilala sa iyo ng Panginoon si Jesus na kanyang anak. Opo, mga minamahal. Ngayon, hindi lamang po siya ang pagpapakita ng pag-ibig, kundi siya din ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po dito ng Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pagdating po dun sa Romans chapter 5, verse 6-8, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga mangangahas na mamatay. Pero tingnan natin yung verse 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa. Hindi ka inantay ng Diyos bumait dahil hindi mo kaya. Hindi ka inantay ng Diyos na makapantay sa kanyang kabanalan dahil hindi natin kaya. Kaya nang tayo'y mga makasalanan pa, just imagine that. Nang ayaw natin sa Diyos, nang hindi nga natin iniisip ang Diyos kanina pagising natin, at pagtulog natin, at sa buong maghapon ng ating buhay ay puro pera ang ating iniisip, puro business. Puro sa kung paano makakasurvive. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo, anong sabi dyan? Ay namatay dahil sa atin. Hindi siya basta ibinigay ng Diyos. Ibinigay siya ng Diyos para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano pong sabi? Dito mga minamahal, ng 2 Corinthians 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Si Kristong walang kasalanan, inari ng Diyos na may kasalanan para sa iyo at para sa akin, para iligtas tayo. Gaano katinding pag-ibig ito ng Diyos? Sabi ng Galatians 3:13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Si Kristo daw po ay naging sumpa para sa atin. Ano po? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya nga nung nakapako ang Panginoong Hesus dun sa krus, anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoon?
Aray, hindi po. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Dahil at that very moment na ang Panginoong Hesus ay nakapako dun sa krus, hindi siya matingnan ng Ama. Dahil ang kasalanan natin nasa Kanya. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po ng Isaiah, chapter 53 verse 4 to 10, tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanilang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Just imagine that the only begotten Son, ang mahal na mahal ng Diyos Ama, sinugo dito sa lupa para maging masaya, hindi, para akuin ang ating mga kasalanan. Na yung kasalanan na dapat sa iyo ibubuhos, inako ni Kristo. Siya'y napighati, gayon may nang dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupa na nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya at ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman na sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pagdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Isipin niyo yun. Walang kasalanan si Jesus and yet kinalugdan ng Panginoong mabugbog si Jesus para sa atin. Ano po? Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Mga minamahal, si Kristo ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Si Kristo. Ngayon mga minamahal, bakit sumapat si Kristo? Bakit ang kamatayan ng isang taong ito ay nakagawa na matubos ang kasalanan ng buong sanlibutan? Dahil mga minamahal, ang Kristong ito ay hindi tao lamang. Siya ay Diyos. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1 to 2, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8, mangagkaroon sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, itong Kristo na ito ay hindi tao lamang. Sa Diyos na nagkatawang tao para sa ating mga kasalanan. Kaya yung katubusang kanyang ginawa'y sapat para bayaran ang ating mga kasalanan. Opo. Dahil siya ay Diyos. Ang sabi ng Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos. Ang nagsasalita dito ay Diyos Ama. Ano po? O Diyos ay magpakailanman, at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ang sabi ng Hebreo
13:8, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Alam natin ang sabi ng Bible kanina, ang Diyos, ang walang hanggang Diyos. Ano po? Ngayon dito, si Kristo tinuro din ng Biblia bilang walang hanggan. At ang huling talata, Revelation 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sinabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating at makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo bago tayo magtapos, si Kristo ang katubusan ng ating mga kasalanan. At kung bakit kayang-kaya kanyang tubusin, kung bakit kayang-kaya niyang bayaran ang iyong mga kasalanan dahil siya ay Diyos. Isipin mo yung Diyos na kaaway natin, siya ding Diyos na gumawa ng paraan para tayo iligtas. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ngayon, anong dapat nating gawin? Magsisi at manampalataya. Magsisi at manampalataya. Dito ko na po tatapusin ang aking lecture, bagamat ito'y masyado pang mahaba. Magsisi at manampalataya. Nakita mo ang kasalanan mo ang dahilan kung bakit dadalhin ka ng Diyos sa impyerno. At yung kasalanan mong yan, tinubos ng Panginoon. Binayaran ni Jesus. Magsisi ka, magsisi tayo. Ano ang pagsisisi? Hindi yung basta pagsusorry. Yung parang hahampasin mo at, ay sorry ha. Tapos hahampasin mo uli. Hindi ganun. Ang pagsisisi, mga minamahal, bitawan mo ang mga kasalanan na meron ka sa iyong buhay. Dahil nakita mong mahal ka ni Jesus. Sampalatayanan mo ang ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Bitawan mo ang anumang iyong pinagtitiwalaan at kapitan mo si Jesus. Kapitan mo si Kristo. Kapitan mo ang kamatayang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. At anong pangako ng Panginoon? Sa John 3:16, sapagkat ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo'y wala ng hatol sa harap ng Diyos. May kapayapaan sa harap ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sa pagtatapos ko, ang mga nanampalataya kay Kristo'y binibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, ang kabayaran, ang paraan para tayo ay tubusin ng Diyos sa ating mga kasalanan sa walang hanggang apoy ay si Kristo. Mga minamahal. At tayo po ay tapos na. Tawagin po natin ang ating pastor. Napakaliwanag po ng presentation. Ang tao ay makasalanan, paimpyerno, tayong lahat. Ang Panginoon lang ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Ngunit ang isang simpleng panawagan sa banal na kasulatan, dapat kang magpasiya sa iyong sarili na si Jesus ay iyong anyayahan sa iyong puso. Revelation 3:20, ang Panginoon ay kumakatok at ang sabi niya, sino mang magbubukas, tatanggap sa Kanya, katulad ng binabanggit ng John 3:16, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at patatawarin sa lahat ng kasalanan. Tayo po'y tumungo ang ulo, tayo po'y mananalangin. Mapagpala po namin Diyos, salamat po sa napakaliwanag na presentasyon ng pangangaral na ginawa po ngayong umaga. Lord, mahabag po kayo sa bawat isa, lalo higit sa mga kanila na marahil hanggang ngayong oras na ito ay hindi pa niya natitiyak ang kaligtasan sapagkat hindi pa po niya ipinagkatiwala sa bugtong na anak ang kanyang pananampalataya kay Jesus na siyang gumanap ng kaligtasan. Panginoon, ngayong umaga, ang dalangin ko po sa iyo, alisin mo po, Panginoon, ang kataasan ng sino man na hindi pa po nakapagpapahayag ng pagtanggap sa iyo, hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan. Sana po ngayong umaga, magpasiya, sino man po siya. Nanyayahan ka sa puso nila at magsisi sa kasalanan upang ang kasalanang iyon ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nangaral tayo
Pinahayag ng napakaliwanag na pangangaral ang tungkol sa kaligtasan. Sino po ngayong umaga ang magtataas ng kamay o tatayo bilang pagpapahayag ng pagtanggap sa Panginoon? Lord Jesus, thank you so much sa iyong ginawang pagliligtas. Narito po ako, tinatanggap kita. Meron po ba magtataas ng kamay? O hahayaan mo siyang wala sa puso mo at hahayaan mo nang pumunta sa impyerno ikaw, ang kaluluwa mo? O ngayong umaga, sabihin mo, yes Lord, narito po ako. Kinikilala ko po ang kasalanan ko, tinatanggap kita na aking tagapagligtas. Meron po ba? Meron po ba magtataas ng kamay? Hindi po relihiyon, hindi baptist, si Kristo ang tagapagligtas. Kung hindi mo pa natitiyak ang kaligtasan, it is because wala pa sa iyo si Jesus. Ito yung iyong dapat maging kapasyahan ngayong umaga. Meron po ba? Raise your hands. Sige po. Marahil kayo ilalabas dito sa building na ito, pero kung hindi po kayo ligtas, impyerno ang pupuntahan ng kaluluwa. Meron po ba? Raise your hands. Sige po. Sige po. Napakahalaga ng iyong pagpapasya ngayong umaga. Raise your hands. Meron ho ba? Amen. Salamat po. Lord, sa iyo po ako nagtitiwala at nananampalataya. Huwag mong sabihin may religion ka. Nag-aral tayo, it's not your religion nor my religion. It is the Lord Jesus Christ. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Raise your hands. Meron pa po ba? Meron pa? Tayo po yung mananalangin na. Let's pray. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Salamat po sa pagpapakilala ng tungkol sa kalagayan po naming mga tao na kami po yung mga makasalanan. Ngunit kami po iyong tinubos sa pamagitan ng katubusang ginawa ng Panginoong Hesus. At aming Panginoon, salamat po sa isang kamay na nagtaas. Nawa nga po, Panginoon, ay kanyang tunay na tinanggap ka sa kanyang puso bilang tagapagligtas. Gumanap ng kabayaran doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang kasalanan. At aming Panginoon, salamat nga po at nawa nga po ang mga katotohanang napakinggan po ng bawat isa ay tunay na nanuot sa puso ng mga wala pa sa iyo. At nawa nga po, O Diyos, kung hindi man dito sa kanilang mga lugar, sila po ay gumawa ng pagpapasya, ng pagkilala sa mga kasalanan at pagtanggap sa iyo. Aming Ama, ito po'y dalangin po naming may pagpapasalamat at hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so salamat.